Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano yung advice ng mystical cards para sa mga Gemini. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? I remember, ang ibig sabihin nito, may sitwasyon sa buhay mo na kapalaran na or nakatadhana. Kapag kasi guys, fated life, may mga negative yon na si God ang nagdesisyon. Kapag kasi kapalaran, mahirap makontrol eh. Yung destiny kasi, yan naman yung mga choices mo. Kaya ginaguide ka ng katastaasan. Itong big picture thinking naman, ang ibig sabihin nito ay maniwala at magtiwala sa mga darating na posible sa buhay mo. Ito na yung isang mystical card na kailangan natin. Mahirap ang ibig sabihin ng mga cards na ito eh. Kaya wala talaga akong choice kundi basahin yung booklet. Ang ibig sabihin nito na breath of the cosmos, may mga sitwasyon sa buhay mo na ipinipilit mo na masolusyonan. Napapansin din ito ng mga tao sa paligid mo at ng universe. Ang tanong ay ano ang dapat tapusin bago mag-holiday? Christmas yan at saka New Year. Ano ang dapat simulan at ang outcome? Ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Swords in reverse, 8 of Pentacles. Nakita ko na yung card mo eh. Ayan, ito yun, 7 of Swords. Sa mga cards, ang dapat mo nang tapusin ay yung pagiging negative o kaya powerless. Meron kasing person na pinanghihinaan ng loob. At saka nakadalawang cards ka na anuman ang sitwasyon na kinakaharap, kailangan mong pagplanuhan at saka pag-aralan para alam mo kung ano yung destinasyon mo. At saka anuman ang gender mo, sikapin mo na magkaroon ng koneksyon sa anak mo or mga anak. Bigyan mo ng tamang direksyon yung buhay mo. Tapusin mo na yung mga negative. Ang ilan sa inyo sa career, ngayon mo lang na-realize na napaka-importante pala ng edukasyon. Matalino ka, kaya lang kulang ka sa experience or hindi mo natapos yung pag-aaral mo. Pero kahit ganyan yung sitwasyon, napakasipag mo. Maganda yung takbo ng financial sa iyo. Sa career man ito or negosyo. At saka ang advice para sa negosyo ay maging flexible ka. Alamin mo kung ano yung mga bagay na kulang pa sa negosyo mo or kulang sa kakumpetensya mo. Yun yung gawin mo. At saka mag-ingat sa magnanakaw ng idea o kaya sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung mga sinasabi sa inyo ng person mo, patungkol lahat yun sa kanya, nakadalawang cards na. At saka inuunahan ka ng galit ng person mo. Kasi siya naman yung mas maraming problema. Halimbawa sa panlilin lang, betrayal o kaya sa financial. Ang ilang single naman, wag mong kontrolin yung buhay mo at saka yung nararamdaman mo.
At saka meron talagang mga taong mapanlin lang, kaya yung person na nagugustuhan mo, kailangan kilalanin mong maigi. Kung di siya mapagkakatiwalaan, alam mo na yung dapat mong gagawin. Nine of Pentacles, Three of Cups, at Knight of Wands. Ito yung mga cards para sa ano ang dapat mong simulan. Very positive itong tatlong cards na ito, na success, growth, at saka merong bagong simula. Simula na makakapagpasaya sa iyo at saka makakapagpabago sa buhay mo. Sa financial, meron kang malaking pagkakagastusan. Pwedeng nasa ibang bansa ka tapos nagpapadala ka sa family mo, or uuwi ka ng Pilipinas kasi naka-2 travel cards ka na. Meron kasing movement na nangyayari. At saka celebration. At saka ang advice ng mga cards, okay naman na maghigpit ka sa financial, pero kailangan din ng enjoyment sa buhay. Bigyan mo ng pansin yung pagbabudget or pagbalanse sa financial mo. Lalo na ngayon holiday, talagang magastos. Ang ilan na nasa relationship, bagay kayo ng person mo kasi pareho kayo ng mindset pagdating sa negosyo. At saka sa relationship, kailangan yung i-maintain ng person mo yung relasyon nyo. Lalo na sa mga cards, pinapakitang pareho kayong busy. Ang ilan sa inyo, yun yung naging dahilan kaya nagkaroon ng betrayal at saka panlilin lang sa financial. Kasi gusto rin ng person mo na malibang siya. Yung trabaho o kaya business mo kailangan ng teamwork para mababalanse mo yung personal mong buhay. Sa mga single, 2 cards na yung nagsasabi na nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. At habang nag-i-enjoy ka, may potential person na darating na hindi mo inaasahan. May posibilidad na past person or new person. Four of Swords, Justice, at Death. Ito yung outcome. Pinakita na rin sa mystical cards mo. Yung nakatadhana at saka kapalaran na mahirap itong makontrol. Kaya kailangan maghinay-hinay kasi kung ano yung para sa iyo, yun yung ibibigay ng Diyos na para sa iyo. Pagkatapos ng makuha mo yung good karma, meron ng bagong simulang mangyayari. Naka-2 cards ka na. Pero tingin ko guys, sa mga cards mo, positive things pa rin yung mangyayari kahit na merong panlilin lang. Hindi yun pang matagalan. Sa health, dahil na rin sa matinding kapaguran, nagkakaroon ng stress. At ang advice ng mga cards ay mag-focus ka kung paano mabalanse yung buhay mo. Ang ilan sa paraan para magkaroon ka ng healthy na pangangatawan ay mas piliin mo yung healthy na lifestyle. Kahit na paunti-unti. Ang ilang single, namimili ka kung magkakaroon ka ba ng long-term na relasyon o kaya pipiliin yung magkaroon lang ng anak. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, magkakaroon ng changes yung relasyon nyo ng person mo. Pwedeng positive or negative. Depende sa kung paano nyo i-apply sa buhay nyo yung pagbabago mangyayari. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, responsable ka sa mga sinasabi mo or kinikilos mo sa person mo. Kasi honest ka. At ang ilan naman sa inyo sa relasyon, kung nagkakaroon ng problema, huwag nyo munang ipilit yung situation. Magkaroon muna ng space. Ang ilang single, hindi ka pa makapag-decide kung ano yung gusto mong relasyon sa future. Ito yung advice ng spirit guide mo.
Ini-encourage ka ng card na ito na magpursige at gawin yung best sa mga bagay na sinisimulan o ginagawa mo. God will lead the way. Na ang ibig sabihin, kilalanin mo yung mga milagrong nagagawa ni God sa iyo, maliit man ito or malaki. Nakadalawang cards ka na ginaguide ka ng kataas-taasan. Ituloy ko lang para sa mga single na ang ilan sa inyo may mga sitwasyon na kailangan mo nang i-let go para malalaman mo kung ano talaga yung relasyon na gusto mo. Tanggapin mo yung mga pagbabago mangyayari sa buhay mo para merong bagong darating sa'yo na mas exciting. Ito yung angel number mo. 11:11. Your soulmate is out there, manifesting you. This person has missed you for a long time and dreams about being with you. Are you ready to receive it? Type yes if you are ready. Ang last ay alamin natin yung bottom of the deck. At saka guys, ang ilan sa inyo, nangyari man ang sitwasyon na ito, hindi naman ganun kalala. Pero kapag nangyari ito ulit or mangyayari sa buhay mo, kailangan mong maging maagap. At saka ipinakita sa cards na ang ilan sa inyo, may person kang inaalagaan or family na may demensya. Ito yung bottom of the deck na bagong card to guys. Ano kayo ipapakita? Queen of Wands, success ito guys sa career, sa business, sa financial. Pero katulad na sinabi ng ilang cards, kailangan ng balanse para hindi ka ma-stress.